many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. Ay, nako, Father. Imbis na magpayo ka sa ating mga leader, bakit ka sumasali sa politiko? Nakakahiya maging isang Katoliko. Kung ikaw na lang ang natitirang pare, mas pipiliin kong magsimba na lang sa iba or magdasal sa sarili kong pamamahay kaysa sa dumalo sa misa mo na ikaw ang magwawali, ikaw maghuhumili. Wag na lang. Dahil ang mga tinuringang leader ng simbahan ay siya dapat na mamagitan para sa mga leader natin na nagkakagulo-gulo. Ang Iglesia ni Cristo, nakita ba natin na nandyan, nagdala ng bulto-bultong papel? Kahit nagsalita na mismo si Amy Marcos sa kanilang rally nung nakaraan, na ang kanyang kapatid ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na YPS, hindi ko makita ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo at iba pang simbahan na nanguna dyan sa pagbitbit ng mga papel na yan, na hindi natin sure kung ang mga papel na yan na bulto-bulto ay mga may laman. Kasi dati na tayong nabudol noong nagsalita si Auntie Claire na marami na di umano yung mga about listahan yun listahan ng mga bumaba na crime. Sa panahon yun ni General Torre na sinabi niya marami ng mga barangay ang nagsasabi na drug-free na sila, bumaba na ang crime. Tapos noong tinanong ng Iglesia ni Cristo, angkor na si Eden Santos, si Auntie Claire, at nanghingi sila ng copy, ano nangyari? Mga blanco yung nasa ilalim ng papel na sinasabi ni Auntie Claire na bulto-bulto na di umano ang mga listahan nila. Nagpapatunay na bumaba na ang mga crime at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at marami na ang safe na lugar at yung listahan na yun ang pinagmamalaki. Baka ganun din ang mangyari dito sa mga sinasabi nitong, sabi ng iba, Father Damaso. Na kunyari, ayan, nagsasabi na yung bulto-bulto papel na yan, ayun yung mga ebidensya di umano ng mga ginawang mali ng pangalawang Pangulo. At dyan sa kanyang pagsasalita, napansin nyo, binabasa na lang niya yung kanyang sinasabi, mali-mali pa. Tama bang leader ito ng simbahan? Tama bang nandyan ka? Nagbabasa ka na lang ng mga akusasyon ninyo, hindi mo pa maayos. Pakinggan natin. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. Hindi siya nag-refuse to answer. Kaya lang mali yung mga file o mga articles na ipinail sa kanya, hindi constitutional. Kaya hindi siya, hindi natuloy ang trial sa Senate Court. Meron pa bang nagsisimba? Meron pa bang nagsisimba kung ito ang nagmimisa? Siguro kung nagmimisa ito, ang mga nagsisimba lang sila De Lima, sila Ontiveros, yung mga nasa likod niya. Mabuti pa ang Iglesia ni Cristo, hindi sila sumasali sa mga ganitong mga away-away ng gobyerno. Kung lumalabas man sila sa kalsada, yun ay pagsuporta nila para sa ikatatahimik. Kasi nga, unang-una, ibalik natin ulit yung si PBBM na nagsalita na hindi niya gusto ang impeachment at hindi niya suportahan.
lumabas ang iglesia kasi gusto rin ng iglesia ng kapayapaan. Pero taliwas sa sinasabi ni PBBM ang kanyang ginagawa. So, pero wala pa rin tayo nakita na Iglesia ni Cristo na katulad nitong Father na nandyan. Ay nako. Dapat ang kanyang pinagsasabi dyan ay tungkol sa presidente kung bakit mismo ang kapatid nag-accuse na na gumagamit pa rin ang kanyang ading na ipinagbabawal na gamot. Kapatid na yun na nakasama niya sa isang bubong. Yan dapat yung kanilang kinakalampag. Hindi itong nagtatrabaho, itong kung saan-saan nakakarating para maabot ang ating mga kababayang maliliit, itong mga nasa laylayan. Ito naman si Father, imbis na tumulong, abutin yung mga nasa laylayan, andyan, nakikisiksik sa politika. Sabi nga nila, dapat hiwalay ang state sa simbahan. Pero bakit, Father, nandyan ka? At talagang bulto-bulto yung mga papel nyo, ha? Siguraduhin nyo lang may mga laman yon. Baka nga matulad sa sinasabi nga ni Auntie Claire, yung sinasabi ko kanina, na mga blanco yung ilalim, yung mga harapan lang pala ang may sulat. Sana nagkakamali ako dito sa sinasabi ko. Ay, Father, nakaka-stress ka din. Sumali ka pa dyan talaga sa mga politika na yan. Hindi ka na naging modelo sa komunidad mo. Dapat hindi ka na nagjo-join bagkus ipinagdasal mo ang ating mga leader o pagkasunduin mo. Pero anong ginagawa mo? Ay, ewan. Saan ba ito naka-assign na simbahan? Naniniwala pa ba kayo dyan sa kanyang ihuhumili na ganyan, nakikisaw-saw siya sa politika? Diba? Mabuti pa yung Iglesia ni Cristo. Kapag lumabas sila sa kalsada, hindi sayang yung kanilang paglabas dahil merong nakakalampag at merong nagigising sa katotohanan.